So kung nasaktan ko man kayo kay Vice, Ayon, sa lahat ng artista, Michael V, I'm apologizing. Hanggang ngayon nga hindi ko rin alam kung ano ba talaga yung nagawa kong mali. Hindi ko rin siya ma-identify kung saan ba ako nagkamali. Gusto mo bang hingin yung opinion ko kung saan ka nagkamali? Sige nga, sige nga. Ano pang ma-advise mo sa akin? Oo, wala. Magandang araw mga kachika! Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending na mga kaganapan sa Philippine showbiz. Ang pag-uusapan natin ngayong araw mga kachika tungkol sa isang himala. Walang himala! Hindi totoong may himala! Oo mga kachika, totoo ang himala. Kasi kahapon lang may nangyaring himala. Alam nyo ba na bumalik na ang Facebook account ng #1 na sausawero sa Pilipinas na si Rendon Labrador? Di ba mga kachika, himala yan? Sino bang mag-aakala na makakabalik pa yung Facebook account niyan mga kachika? Ngayon napaisip ako ano kaya yung posibleng dahilan bakit pinagbigyan yan ng Facebook management? Isa lang yung pumasok sa isipan ko mga kachike. Iyon ay yung dahil dun sa latest na interview niya kay OG Diaz. Naalala nyo mga kachika, yung nag-apologize siya at nagpakumbaba. Pero alam nyo, pinanood ko ng buo yun Hindi ko pa rin talaga, alam nyo yun, makuha yung logic ng pag-iisip ni Rendon Tara, samahan nyo akong panoodin yung ibang parte sa interview na yon at bigyan natin ng reaction. Pero sinabi mo na parang tinuturuan mo si Vice kung paano humingi ng tawad, Kuya Rendon. Sorry po, hindi na mauulit. Dapat talaga. Bakit sa'yo dapat i-address yung pagsasorry? Kasi ako yung nagre-representa ng taong bayan. Para sa nakararami para lang makakuha ko yung attention niya na kailangan mo mag-apologize sa kabataan. Yun yung mga kachika. Siya daw nagre-representa sa taong bayan. Unang-una mga kachika, sino ba nagsabi na siya yung magiging representative nating lahat? Kumbaga may official statement ba yung taong bayan, tayong lahat na siya yung magiging leader natin? Siya yung, alam niyo yun, representative natin para magsalita ng saloobin natin. Sa kanya lang ang galing yan self-proclaimed na representative ng taong bayan. Grabe, parang sintu-sintu talaga Tuloy natin Kung kinokorek mo siya rin doon, parang bihira o hindi ka na masyado makakita ng post na apologetic ka, you felt sorry for what happened, for what you have said. Hanggang ngayon nga hindi ko rin alam kung ano ba talaga yung nagawa kong mali. Hindi ko rin siya ma-identify kung saan ba ako nagkamali. Kasi ang gusto ko talaga ay mamulat talaga yung mga tao na mali talaga Okay, so gusto mo bang hingin yung opinion ko kung saan ka nagkamali? Sige nga, sige nga. Ano pang ma-advise mo sa akin? Wala namang problema sa pagsasabi ng saloobin mo o ng mga concern mo tungkol sa tao na pinatutungkulan mo. Siguro yung paraan mo ng pagsasabi na lagi kang galit. Parang pinapalamon mo sila. Hindi ako galit. Papaliwanag lang. Sipin nyo mga kachika, hanggang ngayon, naban na siya at lahat-lahat, na mass report na siya at lahat-lahat. Hindi niya pa rin daw alam kung saan siya nagkakamali. Diba, garapalan na nga siyang sinabihan ni OG Diaz Nagkakamali ka doon sa pagbibitaw mo or way ng pagbibitaw mo ng maaanghang na salita sa mga taong pinupuna mo. Kumbaga, meron namang constructive criticism Yung hindi ka makakasakit, hindi ka makaka-offend. Pero, nakakapagbigay ka ng opinion mo para ma-improve ang isang tao. Ganun yun mga kachika Hindi maintindihan ni Rendon yan. Ano bang pag-iisip meron tong taong to? Sige, play pa natin Pero kailangan magsabi ng mga bad words na like mga kahayupan, malandi, inuuna nyo yung landi. Gusto ko kasi kapag ako yung nagsalita, marinig ninyo Gusto ko yung tumatatak, gusto ko yung madudurog kayo. Ayoko kasi na bobolahin lang kita Minsan kasi yung mga komportableng salita, hindi kayo magigising sa katotohanan Ako mga kachika, may punto siya
doon sa sinabi niya na pag yung mga salita na hindi tumatatak, hindi ka magigising sa katotohanan. Pero yung mga ganong salita, mga kachika, hindi mo dapat sinasabi yan in public, in social media. May mapapahiya ka eh. Kung may gusto kang sabihin na tatatak sa isang tao, kausapin mo ng one-on-one, yung kayong dalawa lang. 'Di ba? In that way, yung tao mare-receive yung opinion mo nang hindi siya mapapahiya. Kayong dalawa lang eh. 'Di ba? Di ko talaga maintindihan, mga kachike. Para talaga sa kanya alam niyo yun, tama yung ginagawa niyang pangpapahiya sa mga tao. 'Di ba? Tuloy pa natin, mga kachika. Nakakaaliw to si Rendon eh. Nakafocus lang ako dun sa mali na hindi acceptable na ginagawa. So dapat balanse ka Diba? din. Minsan pupurihin mo yung isang tao. Hindi, kasi marami na kasing tao na pumupuri sa kanila. Kaya nga mas pinili ko maging kontrabida eh. Para dun ako dun sa mali. Kasi wala na nagsasabi ng mali eh. Siyempre, si Coco Martin, Vice Ganda, lahat yan. Mahal na mahal siya. Pinagtatanggol siya. Kaya nga rin ako ng mass report, di ba? So mas pinili ko na maging kalaban, kontrabida, para sitahin sila. Kasi kaya ko sumalo ng hate. Tignan niyo, mga kachika. Dito, inamin niya sa lahat na talagang mali lang yung tinitignan niya. Kung baga, sa isang pelikula, gusto niyang gumanap bilang isang villain. Ngayon, mga kachika, siguro sa pelikula pwede yan eh. Sa totoong buhay, pwede ba yan? Sa totoong buhay, pwede ba yan? Yung mananakit ka na lang ng ibang tao, tapos feeling mo sa sarili mo, ikaw yung tama. Sa totoong buhay, pwede ba yung magsasabi ka ng mga salitang maanghang, pambabatikos mo na hindi tama, wala sa lugar. Yung mga salitang, alam nyo yun, mga kachika, tagos dun sa sa buto ng mga sinasabihan niya. Rendon, ako na nagsasabi sa'yo, kahit pagbali-baliktarin mo ang mundo, wala ngang karapatan na sabihan o ipahiya ang isang tao sa pagkakamali niya. Kagaya nga nung sinabi ko kanina eh, kung gusto mo siyang kausapin, may gusto kang sabihin mo in private. Huwag mo ipagsigawan yan sa social media. Diba? Kung baga, sabihan mo isang taong kababuyan, baboy ka. Sabihan mo yung taong ang landi-landi mo. Sabihan mo yung taong wala kang kwenta. Tama ba yan, Rendon? Tapos ipaparinig mo sa lahat, papabasa mo sa lahat. Ano yung objective mo dyan? I-correct ba yung taong yan? O kumuha ng atensyon mula sa mga nakikinig, sa mga netizen, sa mga nakakabasa? Diba? Kumbaga, ako hindi ko talaga makuha yung logic na pupunahin mo or ang gusto mo lang tignan ang mali ng isang tao. Hindi mo tinitignan yung kabutihang nagawa niya, hindi mo siya pinupuri. Basta ang gusto mo lang gawin yung mali niya, tapos ipahiya siya. Rendon, hindi ko maintindihan talaga yan. Pasensya ka na. Kumbaga, nakaka-drain ng utak yung intindihin ka. Pero kahit anong effort ko, hindi ko talaga maintindihan. O tara, tuloy natin ha. Galit. Di ba mabigat para sa yan na naghahanap ka ng mali ng iba? So dapat ikaw perfect. I'm trying to be perfect. O kaya nga, so paano pag tinalakan ka nung mali ka, panayansita mo sa akin na ikaw ngayon ang mali? Dahil ngayon nakikinig naman na. Nakikinig ka. Nakikinig naman ako. Marami akong opportunities, marami akong taong nasaktan din naman talaga na regret ko rin naman na I'm trying to be better. Nagagaling. So kung nasaktan ko man kayo kay Vice, Ayon, sa lahat ng artista, Michael V, I'm apologizing. At wala akong masamang intensyon sa inyo. Hindi ko kayo din-discredit. I'm thankful sa mga nagawa ninyo. Ang gusto ko lang, patulungan, magising. Sana kasama ko kayo sa pagbago ng Pilipinas. Boom! Ayan, yan pala siguro, mga kachika, yung dahilan kaya in some way siguro pinayagan ng Facebook na makabalik yung account niya. Kasi doon sa interview na yon, nagpakumbaba siya in some way, nag-sorry siya, nag-concede siya, minention niya pa nga yung iba sa mga taong talagang binanatan niya. Ngayon sana, mga kachika, totohanin niya yan
ipakita niya hindi lang via words, sa salita. Gawin niya rin, sana magbago na siya. I-practice niya yung constructive criticism para kung meron man siyang gusto punahin, i-correct, maging healthy yung pagpuna niya. Hindi pampapahiya, panlalait, pambabatikos. Maganda yung dating sa tenga ng mga tao. Ito nga, sana lang kung nakabalik na yung Facebook account niya, hindi rin i-mass report agad ng mga netizens. Ang kinakakaba ko dito mga kachika baka bukas wala na naman to. Abangan natin yan. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana wag nyo kalimutang bisitahin ang ating website na chikapatrol.net at maglagay ng inyong mga opinyon dito sa comment section. Chika Patrol signing out. Kachika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.